Why can't I stay? Their parents don't care. Maybe their parents don't love them. I don't know. Let's go. Alice, you can't leave so soon. The party's just getting started. Let's go. What is the cable broken? Is that why you boomers are out this late? Say hi, boomers. Boomers. Yes, Karen. Karen? Guys, listen, just give us some room, okay? So I can take my underage daughter out the club. Dad. She looks old enough to me. Let's go. It's over. Not so fast. Pagkalipas ng ilang taon ng pagtatrabaho ng magkasama bilang mga espiya para sa MI6, nalaman ng mag-asawa na magkakaroon sila ng anak, kaya napagdesisyonan nilang tumigil na sa trabaho. Pero kalaunan, ang kanilang trabaho ang siyang hahabol sa kanila. 15 taon bago sila mag-retire, nakatanggap sina Matthew at Emily ng tawag mula sa MI6 headquarters na ang target nila ay nasa kanyang tirahan at nagsasagawa ng kaarawan para sa kanyang 8 taong gulang na anak. Pagdating sa lokasyon, nagkunwari ang dalawa bilang mag-asawang gamit ang pagkukunwari na sila ay mga French arms brokers. Mahusay silang umakting kaya hindi naghinala ang target, isang arms dealer na kilala bilang si Gore, at hinayaan silang makisaya sa party. Gamit ang pakikipagkamay kanina, gumamit si Emily ng isang device para maskan ang kamay niya at makuha ang fingerprint na gagamitin niya para makuha ang tinatawag na IC key, isang device na kilala rin bilang master key. Ang sinumang may hawak nito ay kayang magwasak ng isang buong lungsod. Biglang tumunog ang alarm at dumating ang mga security, pero hindi sila umubra sa mag-asawa dahil mabilis nila itong napabagsak. Sinabi ni Chuck, ang kanilang mission supervisor, na agad silang pumunta sa meeting point para sa extraction at ilihim na nakuha nila ang IC key. Pagdating sa extraction point, halatang may gusto si Baron, isa ring ahente, kay Emily ngunit hindi niya ipinapakita. Sa loob ng eroplano, ibinunyag ni Emily na buntis siya kay Matthew at natatakot siyang hindi ito aminin na siya ang ama. Kadalasan, hindi ideal ang magpalaki ng anak habang espiya, ngunit gustong-gusto ni Matthew na magiging ama na siya. Para ipagdiwang ang sandali, sinabi niya sa flight attendant na bigyan sila ng champagne. Kailangang gumamit ni Emily ng banyo pero hindi siya pinayagan. Napansin niyang may kakaiba at bago pa man sila makapag-isip, sinunggaban si Emily mula sa likuran ng flight attendant na kinukuha ang IC key. Maingat na inilabas ni Matthew at ibinato ito sa kanya. Dahil na-distract, nabitawan ni steward si Emily at mabilis nila itong nakuha at itinapon palayo. Nagsimula ang bakbakan at magkakasabwat pala silang lahat. Na-disarm ni Emily ang baril bago siya nakipaglaban, ngunit nahanap ito ng air host at nilagyan ng bala. Babarilin na sana niya si Emily pero naantala ni Matthew sa likod kaya sumablay at ang piloto ang tinamaan. Nawala ng kontrol ang eroplano at bumagsak sa tuktok ng bundok at nahati sa dalawa habang hawak pa rin ng air host ang key. Pabagsak na ang eroplano sa bangin. Nakita ito ni Matthew at kinuha ang natitirang parachute. Ibinigay niya kay Emily dahil iyon na lang ang natira. Sinabi niyang alagaan nito ang sarili at ang bata habang handa siyang magsakripisyo. Pero hindi nakinig si Emily. Hinila niya si Matthew sa hita at sabay silang lumipad pababa sa niyebeng kabundukan. Pagkalapag nila ng ligtas, sinabi ni Matthew na kailangan na nilang tumigil sa kanilang gawain alang-ala sa kanilang magiging anak. Dahil sa crash, iisipin ng headquarters na patay na sila. Kaya ito na ang pagkakataon nilang maglaho at magsimula ng bagong buhay bilang isang pamilya. 15 taon na ang lumipas, masaya at buo ang pamilya ng mag-asawa kasama ang kanilang 2 anak na sina Alice at Leo. Si Alice ay pasaway na dalagita at minsan natatakot silang kausapin. Pero alam na alam niya pag nagsisinungaling ang mga magulang niya, tulad ng marinig niya ang kanyang ama na nagsasalita ng Russian at tinawag pa silang sinungaling tungkol sa tunay nilang pagkakakilanlan. Sinusubukan ni Emily maging mabait sa anak, sinubukan niyang anyayahan silang manood ng sine mamaya, pero tumanggi si Alice dahil daw may study date siya kasama ang isang kaibigan. Pagdating sa school, nakita ng mag-asawa na hinalikan ng anak nila ang kanyang boyfriend. Gumamit pa sila ng binoculars para mas malinaw itong makita. Napansin ito ni Alice at inasar sila dahil parang ang weird nang inaasal nila sa harap ng kanyang mga kaibigan. Pag-uwi, reklamo ng reklamo si Emily at sobra siyang nag-aalala sa anak, isang bagay na hindi niya naranasan mula sa kanyang ina. Nakarinig siya ng beep at nakita niyang galing ito sa computer ni Alice. Sinubukan niyang buksan ngunit may password ito. Napansin niya ang isang scratch paper sa likod ng computer at nakuha niya ang tamang password. Dumating si Matthew para samahan siya at sinabi niya na baka nagsisinungaling si Alice. Bilang dating mga espiya, dapat daw bantayan nila ang mga anak nila. Nang mabuksan nila ang computer, nadiskubre nilang nasa ibang lugar si Alice at hindi sa bahay ng kaibigan gaya ng sinabi niya. Gamit ang phone GPS tracker, nalaman nilang nasa club siya. Pagdating doon, pinapauwi nila ang anak pero ayaw umuwi ni Alice. May fake ID pa siya para makapasok sa club. Biglang may lalaking lumapit kay Emily at sinabing hindi aalis si Alice. Tinawag pa siyang boomer. Nang paalis na si Emily, bigla
siyang hinawakan ng lalaki. Nagalit si Emily at sinakalang lalaki, inuntog ang ulo nito. Nagkagulo at malaki ang away na naganap. Nakipaglaban na rin si Matthew. Nasira ang buong party dahil sa kanila. Napansin ni Matthew na may batang nagre-record kaya kinuha niya ang phone nito at binura ang video. Sa sasakyan, nagtalo sila dahil nagsinungaling si Alice. Ngunit mas curious si Alice kung bakit ang galing ng mga magulang niyang makipaglaban tulad ng ginawa nila sa club. Nagsinungaling sila ulit at sinabing natuto sila sa taekwondo at dahil sa practice ay naging magaling silang protektor. Hindi naniwala si Alice at pumasok na lang sa kwarto niya. Hindi maiwasan ni Emily na maalala ang magagandang araw bilang mga espiya. Kaya pinag-usapan nila yon para maibsan ang tensyon. Pinakalma siya ni Matthew at pinaalalahanan na iniwan nila ang ganung buhay para bumuo ng pamilya. Para gumaan ang mood, nakipag-sparring si Matthew sa kanya. Samantala, sinisisi ni Alice ang kapatid niyang si Leo dahil sa pagkakatuklas ng lokasyon niya. Pero itinanggi ito ni Leo, bagamat masaya siya dahil grounded ang ate niya. Kinabukasan, binisita sila ni Chuck. Nabigla si Matthew nang makita siya at sinabi ni Chuck na natuntun sila dahil sa isang online video ng pagbugbog nila sa ilang lalaki sa nightclub. Sinabi rin na si Baron ang traitor. Nag-aalala siya para sa kanila at sinabi niyang delikado na ang bahay nila kaya kailangan na nilang lumipat sa mas ligtas na lugar. Hindi pa niya natatapos ang mga sinasabi ay bigla siyang binaril sa ulo ng isang sniper. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang mercenaries at nagsimulang magpaputok. Buti na lang nasa school ang mga bata at nagawa nilang umiwas sa mga bala. Agad silang tumakas gamit ang kanilang sasakyan para sunduin ang mga anak. Habang tumatakas ang mag-asawa, ibinunyag ni Matthew na nasa kanya pa ang master key at hindi niya talaga ibinigay sa host ang totoong susi noong insidente sa eroplano. Sinabi niyang itinago niya ito sa bahay ng nanay ni Emily sa England. Nagalit si Emily dahil itinago niya ang lahat ng ito sa kanya. Nang may makalapi na sasakyan sa kanila, nilagyan ni Matthew ng Mentos ang isang bote ng Diet Coke at inihagis sa mga kalaban. Sumabog ito at nawalan ng kontrol, bumangga sa isang truck at tumilapon sila. Mabilis nilang sinundo ang kanilang mga anak at tumiretso sa airport. Paulit-ulit nagtatanong ang mga bata at nagsimula na silang maglabas ng mga sekreto. Upang sagutin ang mga tanong, sinabi ni Emily na buhay pa ang lola nila at doon sila mananatili pansamantala. Pagdating sa London, tinatakpan ng mag-asawa ang kanilang mga mukha sa mga kamera at si Alice ay wala pa ring ideya sa nangyayari. Mabilis silang sumakay ng bus papunta sa isang liblib na parking lot at nagnakaw ng kotse. Kunwaring iyon ay nakahanda para sa kanila ng kanilang chauffeur. Samantala, dumating si Baron sa airport at sinusundan ang mga camera footage para malaman ang lokasyon nila. Kasabay nito, may mga tauhan din si Gore na nakasunod sa kanila. Sa loob ng kotse, sinabi ng mag-asawa sa kanilang mga anak na i-off ang kanilang mga cellphone para hindi sila matrap. Nang maubusan sila ng gasolina, tumigil sila sa isang gas station. Nag-aaway ang mga bata tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng kanilang mga magulang. Sinilip nila ang mga passport at nagulat sila dahil iba ang mga pangalan nila. Nag-google pa ang isa sa mga bata sa kanyang play switch at nadiskubre na ang apelyido nila ay pagmamay-ari ng isang taong patay na. Sinimula ng mag-asawa na planuhin ang susunod na hakbang. Sabi ni Matthew, kailangan nilang makuha ang IC key at dalhin ito sa MI6 para magkaroon sila ng immunity. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ng mga tauhan ni Gore sa gas station. Nang makita ito, ginamit ni Matthew ang gas pump na parang flamethrower para itaboy ang mga kalaban. Habang si Emily nakikipaglaban ng suntukan, nakatingin ang mga bata, hindi makapaniwala sa galing ng kanilang mga magulang. Matapos ang laban, mabilis na isinakay muli ng mag-asawa ang mga bata sa kotse. Papaalis na sila nang dumating si Baron kasama ang kanyang grupo. Para pigilan sila, binaril ni Matthew ang isang truck na may kargang mahahabang tubo. Tumilapon ang mga tubo sa kalsada at nabara ang daan kaya hindi na sila nasundan. Habang nasa biyahe, pilit pa rin gustong malaman ng mga bata kung sino talaga ang kanilang mga magulang. Sa huli, napilitan si Matthew aminin na dati silang CIA spies. Pero noon iyon, bigla namang napansin ni Matthew na may Wi-Fi connection ang switch ng kanyang anak. Kaya kinuha niya ito at inihagis palabas ng kalsada. Pagdating sa bahay ng nanay ni Emily, biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Si Grandma pala na binaril ang isang ibon. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ina, ngunit ipinasok nila iyon sa loob ng bahay. Sinusubukan ni Matthew pakalmahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng totoong dahilan ng pagpunta nila roon. Sa sandaling iyon, dumating ang kasintahan ni Grandma, si Nigel. Binati niya ang lahat at gusto niyang tawagin siya ng mga bata na lolo. Samantala, natuntun ni Baron at ng kanyang kasama ang lokasyon nila matapos malaman na minsan nang nagtrabaho sa MI6 ang nanay ni Emily. Dinala ni Nigel ang mga bata sa isang espesyal niyang silid kung saan ipinakita niya kay Leo ang ilang gamit niya sa paaralan at ipinagmamalaki na marunong din siyang magsulat ng computer code. Halatang sinusubukan niyang bumida sa mga bata. Samantala, sinabi na ni Matthew kay Grandma na itinago niya ang IC key sa kanyang compound. Muling uminit ang usapan at ibinunyag ni Emily na hindi siya kailanman inalagaan ng maayos ng kanyang ina. Sumagot si Grandma, sinasabing galit lang sa kanya ang anak niya. Palihim namang
nakikinig si Alice at umalis agad pagkatapos para hindi nila mapansin na naroon siya. Ipinahayag ni Grandma na sinubukan naman niyang pagsabayin ang trabaho at pagiging ina. Pero si Emily ang nagpumilit pumasok sa boarding school sa Amerika. Nang kukunin ng mag-asawa ang IC key, sinamantala ni Grandma ang pagkakataong makipagbonding sa apo niya. Ngunit sa oras na iyon, nakapasok sa compound ang grupo ng mga armadong kalaban. Nang makuha nila ang key, may narinig silang ingay sa labas. Sa pagbalik nila sa bahay, nagulat sila nang makita nilang nakagapos si Grandma, pati si Nigel. Agad nila itong pinalaya, pero napalibutan sila ng mga tauhan ni Chuck. Nagulat silang buhay pa si Chuck, samantalang kitang-kita nila na nabaril ito. Ipinahayag niya na peke ang mga sniper bullets at sinadya nila ang lahat para matunto ng IC key. Alam niya kasing nasa kanila pa ito. Ikinuwento rin niyang matapos ang 15 taon ng pagkawala nila, siya ang sinisi ng ahensya kaya natanggal siya sa trabaho. Nawalan siya ng lahat at ngayon balak niyang ibenta ang key sa black market para mabawi ang buhay niya. Samantala, tiningnan nila si Grandma at inakalang nakatali pa rin. Nakatakas pala siya nang hindi nila namamalayan at tinumba sila gamit ang tranquilizer. Nang dumating ang isa pang armadong lalaki, nakipaglaban siya rito at biglang pumutok ang baril. Natamaan si Nigel sa braso. Sa pagka-distract, mabilis na nadisarmahan ng mag-asawa ang ilang kalaban at iniutos ni Chuck na kunin ang mga bata bilang hostage. Binalaan niya ang mag-asawa na huwag gumawa ng anuman kung ayaw nilang mapahamak ang mga anak nila. Pagkatapos nito, sinapak sila mula sa likod at nawalan ng malay. Nagising sila kasama si Grandma at agad nilang sinuri ang CCTV para maghanap ng mga pahiwatig. Buti na lang, nagbigay ng clue si Leo na suot pa rin niya ang kanyang thumb ring. Dahil dito, natuntun nila ang lokasyon kung saan dinala ang mga bata. Lumabas na sinusubukan ni Chuck na ibenta ang IC key sa pinakamataas na magbid dahil hindi pa siya binabayaran ni Gore para sa pagkuha nito. Kaya nagpadala si Gore ng mga tauhan para bawiin ang susi. Ipinakita ni Chuck sa mga mamimili ang kakayahan ng susi gamit ang tulong ng kanyang computer genius. Kaya niyang patayin ang kuryente sa buong lungsod sa isang pindot lang at kaya rin niyang buksan ang water barrier na tanging mga naval officer ng estado lang ang may kontrol. Dahil dito, nagsimula ang mga bidder na magtaasan ng alok. Samantala, nakarating ang mag-asawa sa gusali, ngunit may mga guwardyang nagbabantay. Kaya napilitan silang makipaglaban at napatumba ang lahat. Natapos ang bidding at naibenta ito sa halagang $250 milyon. Dumating si Baron sa gusali at sinabi sa mag-asawa na alam na nilang si Chuck ang may pakana ng lahat at kailangan nilang hulihin ito. Pero kailangan nilang magsanib puwersa. Nahanap nila si Chuck at tumakbo ito palabas ng gusali kaya hinabol siya ng mag-asawa. Inutusan ni Chuck ang kanyang mga tauhan na dalhin ang mga bata sa bangka habang siya naman ay tumakas sa kalsada. Nahinto sila nang tutukan sila ng baril ng mga tauhan ni Gore na kinukuha ang IC key. Sabi ng mag-asawa, wala iyon sa kanila. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang pulang laser ng sniper sa mukha ng isa sa mga kalaban at lumabas na ang nanay ni Emily ang shooter. Dahil dito, sumuko ang mga tauhan ni Gore at kinuha nila ang mga motor upang habulin si Chuck na tumatakas, sakay ng bangka kasama ang mga bata. Samantala, nakatanggap ng tawag ang ibang tauhan ni Gore na nakatakas ang mag-asawa kaya isa pang grupo ang humabol sa kanila gamit ang motorsiklo. Ngunit matapos ang isang mabilis na liko, bumangga ang mga riders sa isang dumpster habang itinulak ni Emily ang humahabol sa kanya patungo sa isang platform na naging dahilan ng kanyang pagkabangga. Nakahanap ng bangka si Emily at hinabol si Chuck at sumunod na rin si Matthew. Isa sa mga tauhan ni Chuck na gumagamit ng key ay pinasasama sa kanila. Samantala, hindi na nakatiis si Nigel nang makita ito kaya minadali niya ang pagmamaneho at binangga ang sasakyan ng kalaban. Nawala ng malay ang driver. Pumasok siya at sinabi kay Grandma na nakuha niya ang IC key. Sinabi ni Grandma na subukan niyang isara ang barrier, ngunit wala siyang alam sa UI ng computer. Nataranta siya at pinindot ang kung ano-anong buttons na naglabas ng error codes. Samantala, nahabol ni Emily ang bangka at sinubukan siyang labanan ng mga tauhan ni Chuck. Pero madali niya silang napatumba at nahulog sa tubig. Isang random button pala ang tama na napindot ni Nigel at biglang nagsara ang barrier. Dahil dito, tumalon sa tubig ang buong pamilya. Nang pipigilan sila ni Chuck, sinuntok siya ng mag-asawa at tumalon sila bago pa siya makahabol. Huli na para kay Chuck, bumangga ang bangka sa barrier at nag-crash. Ligtas na ang pamilya at nakabalik na sa Amerika. Samantala, nakagol si Alice dahil sa penalty at nanalo sa kanyang unang football championship game. Habang nagdiriwang ang lahat, sinabi ni Alice sa nanay niya na gusto niyang manood ng sine kasama siya. Nangako naman si Nigel kay Leo na tuturuan niya ito ng lahat tungkol sa pagiging spy. Masaya ang mag-asawa dahil parang bumabalik na sa normal ang lahat. Pero biglang lumitaw si Baron mula sa likod ng sasakyan at ibinunyag na buhay pa si Chuck. Kailangan ni Emily ng partner para ipagpatuloy ang laban pero hindi si
si Matthew iyon. Nang tanungin kung sino, sinabi ni Baron na ang bagong partner niya ay ang kanyang ama. Nagulat si Matthew, hindi niya alam na buhay pa ang ama ni Emily. At doon nagtatapos ang ating palabas. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here. At nagsasabing, ingat!